Good morning po mga bayan. Welcome po muli sa ating panibagong update rito sa high quality na flood control dito sa ating bansa. Itong Marikina Pasig Flood Control mga bayan. Ito po ay na-award noong November 16, 2021. No? At ito po ay under ng JICA mga bayan. So masalain natin ito ay talagang kapag sinasabing mga hapon ng kontraktor ay talaga namang pang long term solution po ito mga kabayan. So panalo po ang sambayan ng Pilipino nito, no, sa ating utang sa Japan, utang na may pakinabang naman sa sambayan ng Pilipino, higit sa lahat sa ating mga kababayan rito sa Marikina at Pasig. Ito ay napakagandang project dahil once na ito ay matapos na ay hindi na po bahain yung palibot nitong syudad ng Marikina, no? Lalo na po yung Forbidden Village na talagang parang dagat di umano noong bagyong Ondoy mga kabayan, at maraming buhay ang nalagas. So ngayon atin pong ipakita sa inyo mga bayan yung latest progress ngayon rito sa area ng Barangay Manggahan, Pasig. Okay, samahan niyo po si Porca Studio sa ating panibagong update ngayong arang Huwebes, April 23, 2026 mga bayan. Paki-like, paki-share, follow at subscribe na rin. Let's go! So atin pong titigan ng gusto mga bayan. Ayan na po yung buhos dyan sa bago sila maglargay ng retaining wall. So yung bakal na yan, yung nakabalot, yan po yung sheet pile, yung ilalim. So bubuhusan nila ngayon yan ng solid na semento. At grabe yung rebars na ginamit mga bayan. So yung may tao dyan sa bandang kaliwa natin. So dyan po itatayo yung retaining wall mismo. Sa bandang kaliwa yung retaining wall. At ayan na po yung alignment mga bayan, no? Ganyan kakapal yung simento na buhos dyan. Halos tatlong roller po yan. Nasa 36 inches po yan mga bayan ang kapal ng buhos ng simento bago maglagay sila ng retaining wall. Grabe yung quality, at makikita niyo mga bayan yung mismong rebars sa mismong retaining wall na talagang siksik, liglig, umaapaw yung rebars. Kaya shout out po sa mga Filipino manpower, no, nitong Tuyo Construction Company at Simecho Construction Company. At isali na rin po natin yung isang local subcontractor dyan, yung Gemco. Quality din po ang Gemco gumawa mga kabayan. Sila rin po ang gumawa sa SLEX TR4 sa may Santo Tomas Interchange, Macban Interchange, San Pablo Interchange. Shout out po sa Gemco, no?
Yang tinatambakan ng lupa ngayon mga kabayan, yan po yung baga salaan ng tubig, no, bago itapon yung tubig sa ilog, na yung tubig na yan ay galing sa mga residential area, mga condominium. Bago itapon ay malinis na, sinasala na nila mga kabayan. Kaya napakaganda itong contractor na ito. Doon sa portion na ito mga kabayan, no, ay sa Barangay Manggahan ay tapos na doon. Papunta na rito yung paglatag. Ang bilis. Baga kalat-kalat po yung naggawa rito mga kabayan. Iba rin doon sa mismong Libis sa Barangay Santulan. Kalat-kalat sila paggawa. Against the light tayo rito. Yan yung sheet pile mga bayan, no? Sa baba na yung nakalubog sa tubig. Sobrang solid. Yung texture ng semento ay antindi. Nagsiditay nga na yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan. Nag-warm up sila kanina, exercise, no? So ngayon mga bayan, lipat po tayo rito sa mismong Barangay Santulan, Pasig. So dito po, mahaba na rin po yung nalatag na natapos na retaining wall, ayun sa dulo. Pero yung baba natin, may mga sheet pile na yan lahat mga kabayan. So gagawa na lang sila rito ng mismong, ayun po, yung napakalaking mga reverse sheet pile. Diyan po sila maglalagay ng sahig bago yung retaining wall. At yung parang daungan po yan dyan mga bayan, tawiran ng mga kababayan natin, patawid roon sa barangay na sa kabila, no, sa Eastwood ba yan or Libis. So ayan po mga bayan. Yan po yung tapos na retaining wall, oh. Kung titingnan natin, medyo mababa dahil yung nilipad natin nasa 100 meters dahil may mga building at may mga puno rito. Yan po mga bayan. So dito sa tapat na yan mga bayan, dito rin po, kasi sa portion na yan sa baba natin, mga kabahayan yan dati dinimolish dahil sa pag-widening nitong Marikina Pasig River, no? So mamaya ipakita ko sa inyo yung condominium na pinapagawa sa local government ng Pasig dito po sa mga nasalanta nitong widening nitong Marikina Pasig River, no?
So ayan na po yung retaining wall. Sobrang ganda. Sobrang kinis. So ngayon mga kabayan, yung mga illegal squatter dyan dati, hindi na sila makapagtayo ng bahay dyan dahil ginawa na ng kalsada yan para wala nang makatayo ng bahay dyan. Gilid mismo ng Pasig Marikina River. Kasi kung hindi ilalagyan ng kalsada ay sigurado kinabukasan may mga kubol-kubol na yan kasi mga professional squatter yung iba dyan. Kahit may mga bahay ng malalaki, kunyari walang bahay. So ayan po, mahisilahin natin sa bandang kanan ay ito na po yung pabahay ng local government ng Pasig. So maya konti ipakita natin mga bayan. So dito sa portion na ito, yung baba ay malapit na po rito maglagay ng mismong retaining wall. Ayan po, may binaon na silang mga sheet pile dyan. Pero hindi gaano kalalaki dyan mga bayan. So ganyan po, bago hindi yan yung sheet pile na 22 feet ang lalim. Ayan po yung katabi ng ilog, yun po yung sheet pile talaga. So dito sa portion na to, yung mga binabaon ng mga bakal dyan po itatayo yung mismong retaining wall. Yan po yan mga kabayan. Ganon kasulid, talagang sawa sa bakal itong Japanese contractor, itong Toyo Corporation at Shimizu Corporation mga kabayan. Sila yung main contractor nitong Marikina Pasig Flood Control. So ayan po yung mga kabayan natin na patawid doon sa kabilang side sa portion ng Quezon City. Ito po yung tawiran sa Barangay Santolan, Pasig. At ngayon, ayan po yung mga kabahayan dyan. Sa portion na yan, napakaraming bahay yan. Halos kadikit na sa ilog. Kaya may mga nangyari din dyan nung bagyong Undoy. Kasi yung tubig dyan ay umabot na po sa main highway ng Santolan. Parang dagat na ito. So ito na po yung condominium mga bayan na pabahay ng mayor ng Pasig, ng local government ng Pasig. Halos 332 units po yan. So ito po yung ground shot natin. So ito po mga bayan, yan 336 unit. So yung mga kabahayan dyan na demolish, nasa 224, mga ganon mga kabayan. Or 300 no? Na kabahayan. So napakaganda yung hakbang ng mayor ng Pasig. Huwag nating pakalangan. Alam nyo na kung sino. Ay talagang hindi niya, kung ibang mayor pa yan, baka itapon na lang yung mga kababayan natin doon sa probinsya, Laguna or Rizal, no? Kasi may mga pabahay yung gobyerno doon. Pero gumawa ng hakbang ang mayor ng Pasig upang hindi mapalayo. Diyan pa rin sa area kung saan nakatira sila dati, sa tabi ng Marikina River. Ayan po, ang Marikina River, halos 2 hakbang lang. Diyan lang din sila nakatira. At napaganda pa dahil condominium style na mga kabayan. Maglalaway na yung baha dyan, hindi na sila abutin dahil 13 stories po yan mga kabayan na condominium. So yan lang po muna mga bayan yung ating latest update rito sa Marikina Pasig Flood Control Project, no? Na masilayan natin itong kahaba ng Marikina ngayon. Ang laki na po ng progress, no? So, iwas baha na po ito once na ito ay matapos na mga bayan. Paki-like, paki-share, follow at subscribe na rin. Salamat na marami. God bless.